nag-apply si Roland. Yung pag-hazing sa kanya nang yun, binuhos ng anak mo lahat ng sama ng loob niya sa'yo. Agad pumunta si Justine sa headquarter ng GSX para itanim sa isip ng mga kabatch ni Moises na trinaydor niya sila at pinaliwanag niyang kailangan niyang hingin ang reassurance ng mga kabrad nito na iisa sila at ang goal nila ay ang protektahan at alagaan ang kapakanan ng kanilang kapatiran. Sabay pinaalala niya na kapag bumagsak ang isa, lahat sila ay babagsak, na kailangan nilang pahalagahan ang vow nila sa plot kahit anong mangyari, kung saan pinasigurado ng mga members nila na maaasahan nila ang suporta nila sa GSX, kung saan pinaalala pa ni Justine na ang GSX ang kailangan nilang i-priority sa lahat. Sinita naman ng mga pulis sila Maxine, Kelvin at Maki dahil masyado na silang matagal na nakikipag-usap kay Moises na sinabihan pa sila na baka gusto nilang pumasok na din sa kulungan, na humirit pa si Maki pero hindi na nila pinayagan. Giniit ni Moises na okay lang siya doon, na agad namang humingi ng tawad si Kelvin dahil hindi siya pumabor sa mga plano niya na sinaad ni Maxine na maninisi pa siya. Pero giniit ni Kelvin na gusto lang niyang aminin na daduwag siya para sa kanilang lahat, pero sa ginawa nila sa kanya ay hindi na siya maduduwag. Sabay sinabihan niya si Moises na sabihin lang niya kung ano ang tulong na kailangan niya, pero pabirong sinabi din ni Maki na wag lang pang piyansa dahil wala silang pera. Pero agad namang sinaad ni Moises na walang piyansa yung kaso nila sa kanya. Sinaad ni Maxine na dumadami na yung alikabok, kaya tinanong ni Maki kung anong ibig sabihin ng kapatid niya. Pinaliwanag naman ng dalaga na feeling ni Moises ay para siyang alikabok kapag kasama niya ang mga sagrado, pero kapag maraming alikabok ay mapupuwing din sila. Nagpasalamat naman si Moises sa mga kaibigan niya, kung saan may hands gesture pa sila para ipakita ang suporta nila para sa isa't isa, na hinawakan naman niya ang kamay ni Maxine na nakahawak sa rehas, sabay nagtitigan sila, kaya palihim na nagngitian sila Maki at Kelvin dahil hindi man aminin ng dalawa ay halatang mas malalim kesa pagkakaibigan ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Habang pinanood naman nila Rafael yung interview ng media kay Grace, na agad tinanong ni Justine sa daddy niya kung papaniwalaan kaya ng taong bayan ang mga sinasabi ni Grace, na sinaad naman niyang makukuha man nila Grace ang atensyon ng mga tao ay hindi ang tiwala nila sa kanila. Nilapitan ni Mercedes ang anak niya para sabihing magtiwala siya sa daddy niya, pero umiwas ito na hindi naman nagpahalata si Mercedes, kaya sinaad niya sa binata na hindi siya pababayaan ng daddy niya. Agad namang umiwas si Justine na hindi naman nagpahalata si Mercedes na masama ang loob niya, kaya sinaad niyang maghahanda na lang siya ng dinner nila. Inabot naman ni Rafael yung isang envelope, sabay sinaad niya kay Justine na andoon lahat ng pwede niyang malaman tungkol sa kaso at nasa handbook ang mga dapat niyang sabihin. Giniit ni Justine na nakausap na niya yung mga kabatch ni Roland, pero sinaad ng daddy niya na kailangang maglabas ng binata ng kanyang statement. Nangako ang binata na i-memorize niya lahat, kaya agad sinabi ng mami niya na makagusto niyang tulungan siya, pero binastos siya ni Justine kaya tumahimik na lang ito. Umangal pa si Justine sa daddy niya kung bakit kailangan niyang aminin na sumali si Roland sa plot, na agad namang sinaad ni Rafael na basahin niya muna ng buo para maintindihan niya kung bakit. Sabay sinaad niyang bakit hindi niya hayaang tulungan siya ng mami niya, na agad namang sinaad ng binata na labas na si Mercedes doon dahil kaya niyang mag-isa. Diretsahang tinanong ni Rafael kung bakit ganun tratuhin ni Justine ang mami niya, na sinumbat ng binata na ganun din kausapin ni Rafael ang asawa niya, pero hindi niya na pinapakailaman, na mas lalong uminit ang ulo ni Rafael, kaya tinanong niya kung anong problema ni Justine sa mami niya, na agad sinaad ng binata na galit siya kay Mercedes
na kinagulat ni Rafael. Dahil dito ay malalaman na ni Rafael ang lahat na gumamit ng droga noon si Mercedes at si Roland ang supplier niya na alam na ni Justine kaya ito ang naging dahilan kung bakit niya pinanggigilan si Roland. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.